Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat. Ayon sa kumakalat na impormasyon ay nagkaroon ng asawa at anak ang kinikilalang siga ng Bilibid Prison na si Baby Ama. May naiwan umano siyang anak na nagpatuloy ng kanyang mga gawain. Sa katunayan, ayon pa sa mga kwento mula noon hanggang ngayon, ang anak umano ni Baby Ama ay buhay pa din magpasa hanggang ngayon. Sa YouTube channel na Tamagotchi Chronicles, pinuntahan nila mismo ang mga nabubuhay pang kamag-anakan ni Baby Ama upang maging klarado ang lahat. Tinanong nila ang mga malalapit na kaibigan at maging ang mga kamag-anak at kababata nito. Para sa video natin ngayon, lilinawin natin kung totoo nga bang may anak si Baby Ama at kung may asawa nga ba ito. Halina't atin itong alamin. Bago mo makilala ang paborito mong mga kriminal, bago mo makilala si Jason Ivler, Ivan Padilla, barkadahan ng Alabang Boys at Ampatuan, bago nakatakas ng kulungan si Leviste, at bago din siya nakabalik at bago napatay si Bin, ay una mo nang narinig ang pangalang Baby Ama, ang pinakakontrobersyal na nakulong sa New Bilibid Prison na nasentensya ng bita gamit ang sila elektrika. Ano nga bang kwento ng buhay sa likod ng rehas at ng binansagang hari ng selda? Marshall Ama Perez o mas kilala bilang Baby Ama, ipinanganak noong 1935 at lumaki sa Biñan, Laguna. Isang Pilipinong notorious noon na tumulong sa kanyang kaibigan umano upang mayroong may pangtusto sa kanyang pag-aral. Sa kanyang pinagtatrabahuan sa isang gasolinahan, si Baby Ama ay nagnakaw para matulungan ng kanyang kaibigan. Nang sumunod na mga panahon na iyon, si Baby Ama ay nakulong sa kasong pagnanakaw sa edad na 16 anyos. Ito'y noong unang Enero 1951. Dito siya ginata ng kapwa niya bilanggo, pati na rin ang asawa niyang nagdadalang tao ay asa umano ng isang gwardya. Sinabi ng gwardya na may ginawa daw na hindi maganda si Baby Ama kaya hindi niya ito matadalaw. Kaya pinauwi muna ng gwardya ang asawa ni Baby Ama sa kanyang tinutuluyan. At dahil dito, ang asawa ni Baby Ama ay sa bunga ng pangyayari, ang asawa ni Baby Ama ay tumalon sa sinasakyan niyang bus noong siya ay papauwi patungong Biñan, Laguna at iyon ang dahilan ng kanyang pagkapatay. Ito ay sinabi ng kanyang kaibigan. Sumabog ang emosyon ni Baby Ama kaya niya ang nanggahasa sa kanya at ang nanggahasa sa kanyang asawa. Naging magkalaban ang kampo ni Baby Ama na Sige-Sige Gang na si Antonio Marcos ang leader ng Sige-Sige Gang at hindi si Baby Ama at Primitibo Evo Ala ng Okso Gang, kung saan hindi malilimutan ang nangyaring gulo noon sa New Bilibid Prison na siyam na ang namatay at isa pang pinugutan ng gulo. Naganap ang gulo noong alas 8 ng umaga ng 16 ng Pebrero 1958 at 17 ng Pebrero sa parehong taon. Si Baby Ama ay nasa Bartolina lamang noon ang maganapang pangyayari. Pinalabas lamang siya noong nagkakagulo na. Mahigit 150 ang nagkagulo. 1961 ang itinakdang araw ng pagtay kay Baby Ama, kung saan siya ay sinilya sa edad na 26 anyos lamang. Ito'y noong 4 na Oktubre 1961. Iyan ang naging istorya ng buhay ni Marshall Perez o ni Baby Ama na kumakalat mula pa man noon. Subalit natagpuan ng Tamago Chronicles, isang YouTube channel, ang kababata mismo ni Baby Ama at ang anak ng kanyang pinsang buo na si Abel Ama. Ayon sa kanyang kababatang ito, marami umano siyang revelasyon at gustong itama sa mga nagiging kwento tungkol sa naging totoong buhay ni Baby Ama. Mas matanda umano si Baby Ama kay Abel. Noong mga nasa 16 na taong gulang na si Baby Ama, si Abel umano ay binatilyo na rin. Ang lolo umano ni Baby Ama noon ay isang pintor habang kanyang lola na siyang nag-alaga sa kanya ay nagtitinda naman ng mga kakanin. Sa katunayan, noong bago umano ito patawan ng parusang kamatayan
Ang kaisa-isa niyang nais kainin at kabilin-bilinan na pagkain ay ang kakanin mismo na niluto at nilalako ng kanyang mahal na lola. Bago din umano parusahan ng ayan si Baby Ama, nakiusap siya na mapakinggan sa huling pagkakataon ang awiting Mama. Ito umano ang kanyang naging paboritong kanta noon bilang wala siyang nakagis ng mga totoong mga magulang at ang tanging nag-alaga lamang sa kanya noon at nagpalaki ay ang kanyang mahal na lola. Noong bata pa lamang umano si Baby Ama, ayon kay Abel, talaga umanong maloko na ito pero gaya ng ilang mga kabataan noon, normal lamang ito ng kanyang kapanahunan lalo pat nakatira ito sa Maynila. Kaliwat kanan umano ang ginagawang pagnanakaw ni Baby Ama at pagbebenta at paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Hanggang sa isang araw ay nasa kote siya ng mga pulis at nahuli tsaka ito ay kinulong. Subalit noong siya ay kinulong, doon nagsimulang gawin ng mga hindi kanais-nais sa kanya. Ang tingin sa kanya ng kanyang mga kasama sa kulungan ay isang babae. Dahil sa bata pa noon si Baby Ama at isang magandang lalaki, walang awa siyang pinagsamantalahan ng mga nagsisiga-sigaan sa loob ng piitan. Tinawag din siyang Baby Ama dahil na din sa mala baby face nitong pagmumukha. Subalit inamin ni Abel at nilinaw niya na noong nabubuhay pa si Baby Ama o si Marcial Perez, wala umano itong asawa at lalong wala itong naging anak. Noong nabubuhay umano ito, nagkaroon ito ng iba't ibang mga ka-live-in na mga babaeng nagtatrabaho sa kabaret. Subalit wala umano itong pinakasalan ni isa sa mga ito. Lalong hindi din umano ito nagkaroon ng anak kahit isa sa mga babae. Hindi din umano tama ang pagkaka-portray ng naging buhay ni Baby Ama sa ginawang pelikula noon na pinagbidahan ni Robin Padilla na may titulong Anak ni Baby Ama noong taong 1991 na idinirect ni Deo Fajardo Jr. Pag-amin ni Abel, wala umanong naging anak o anak-anakan si Baby Ama noong ito ay nabubuhay pa. Ayon kasi sa naging kwento ng pelikula noon ni Robin Padilla, nagkaroon umano ng anak-anakan si Baby Ama habang ito ay nasa loob ng kulungan. Ayon sa pelikula, si Angel na ginampanan ni Robin Padilla ay isang taong basagulero na hindi kilala ang kanyang tunay na mga magulang. Inampun siya ng kanyang ama-amahan na lider ng isang sindikato at nakaraan ang ilang linggo ay nabalitaan niya na namatay na ang kanyang ama-amahan at nang malaman niya iyon ay higit na lumiyab ang kanyang determinasyon na mahanap ang kanyang mga magulang bukod doon ay makapaghiganti siya sa mga taong pumatay sa kanyang ama na isang grupo ng sindikato at dumating ang kanyang tiyo na kapatid ng kanyang ama-amahan tsaka tinulungan siyang maghiganti sa mga taong pumatay sa kanyang ama. Inisa-isa nila ang mga miyembro ng sindikato na pumatay sa kanyang ama. Napatay nila ang mga taong pumaslang sa kanyang ama at ang pinuno ng sindikatong iyon ay tumakas at ang pangalan nito ay Diego. Sa huli, napatay ang lahat ng miyembro ng sindikato na pinamumunuan ni Diego at si Angel ay nakulong sa mahabang panahon. Nagkaroon pa ng ikalawang bahagi ang pelikulang ito noong taong 2001 na kung saan pinagbidahan pa din ni Robin Padilla. Ito ay ang hari ng Zelda, anak ni Baby Ama. Sa pelikulang ito naman, ang anak-anakan di umano ni Baby Ama na mula sa unang pelikula nito ay nakatagpo ng kanyang mamahalin sa katauhan ni Angelica de la Cruz na ang pangalan sa pelikula ay Angelica din. Kakatapos lamang noon ni Angelica sa kanyang pag-aaral at nagtrabaho siya sa kulungan kung saan doon nakapiit si Angel. Nalaman agad ni Angelica na si Angel ay naghahari-harian sa loob. Noong una ay medyo asiwa si Angel kay Angelica hanggang sa magkapalagayan sila ng loob. Subalit noong huli, mismong mga nakapaligid sa kanila ang pilit silang pinaglalayo. Pero ang pag-ibig pa din ang nagwagi at sa huli ay sila pa din ang nagkatuluyan. Sa kasalukuyan ay ilan na lamang din ang nakakakilala sa totoong katauhan ni Baby Ama. Pero sa ngayon, naging malinaw na ang ilang mga chismis lamang tungkol sa kanyang buhay noon. Nawa sa susunod na pagtatampok sa buhay ni Baby Ama sa isang pelikula ay totoo na at walang halong palabok at pagpapanggap. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!